At eto na nga, Master Judea, nagbabalik na naman. Okay. Pasensya na, nung nakaraang linggo, hindi tayo masyado nakapag-upload dahil doon sa mga pinuntahan natin, medyo mahina ang signal, nahirapan tayo mag-upload. But then again, Master Judea is back. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga kaganapan over the weekends. At siyempre, isa na dyan yung mga rally, mga kababayan. Iba talaga ang KOJC. Iba ang PDP laban. Iba talaga si Pastor Apollo Sigibuloy. This is the first time in history of the Philippine politics, mga kababayan, na talaga naman simultaneous na nagrarally sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At ngayon nga, nagrarally na naman dyan sa Las Vegas, Nevada. So first time ito yung PDP laban, may ginagawang rally kung saan-saang sulok ng Pilipinas. At naganap yan kahapon, mga kababayan, at tayo ngayon nakapagsalita dyan sa sa Quezon City. Diyan sa UP Village, nakapagsalita tayo dyan kahapon at ng tokwa, no? Na-pressure ako nung bandang huli. Ang nasabi ko, Salvador Panelo. Sorry na. Philip Salvador pala yun. Okay, pero sa video na ito, pag-uusapan natin, mga kababayan, matindi yung banat ni Banat Nay. Okay? Ito si Banat Nay, mga kababayan. Ito yung mga haligi ng KOJC. Na talaga namang handang ialay ang kanilang buhay para kay Pastor Apollo Sigibuloy. At kahapon, nagsalita siya diyan, mga kababayan, sa Quezon City, at sapul na sapul ang mga kurap at mga buhaya ng mga traitor ng mga hudas. Yan. Okay? At yan po ay isa sa pag-uusapan natin at marami pang iba. Katulad ng mga kaganapan kay BP Inday Sara. Pero, umpisahan po natin yan pagkatapos lamang ng ilang paalala. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Ayan, mga kababayan, handa na ba kayo na ayusin ang Pilipinas? Yan. Abay, kung gusto nyo talaga maayos ang Pilipinas, vote straight PDP laban. Yan, okay? Kasi kung hindi natin i-vote straight ang PDP laban, paano natin maayos ang Pilipinas? Kung iboboto natin yung mga dekada-dekada na nakaupo dyan, yung mga luma na politiko, mga senador, kung ibabalik natin yan, parang ayaw naman nating ayusin ang Pilipinas. Pero maliban na lang yan kay Bato, Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Yan. Kasi yan, tatak Duterte yan mga yan. Tatak Duterte yan. Kapag tatak Duterte, may malasakit at pagmamahal yan, may puso sa bayan. Yan. Okay? Nakita naman natin, Senator Bongo, maraming natulungan, milyon-milyon Pilipino dahil sa Malasakit Center. Diba? Si Bato de la Rosa, isa yan mga kababayan, sa mga pasimuno, isa yan sa mga utak ng war on drugs.
Noong nakaraan tayo, mga kababayan, noong nakaraan administrasyon, tayo ay nakakapaglakad sa mga eskinita kahit madaling araw, kahit anong oras mo gustuhin, makakapaglakad-lakad ka. Oo. Dahil yan, kay Senator Bato de la Rosa. Kaya PNP chief nun, di ba? Oo. So, naging matahimik ang mga eskinita nung nandyan si Senator Bato de la Rosa at nanunungkulan bilang PNP chief ng mga pulisya. Oh. Pero ngayon, mga kababayan, nakakapaglakad pa ba kayo? Kahapon nga lang, may pinagsasaksak na naman eh. May pinagsasaksak na naman ang Move It driver. Oo, Move It rider. Tapos sasabihin nyo, walang krimen sa Pilipinas. Kinanginan nyo. Oo. Oh, di ba? Yung mga himod puwet dyan, na pilit tinatago ang tunay na kaganapan sa Pilipinas, may iya kayo sa sarili nyo. Ang dapat yung gawin, mapigilan yung mga krimen na ganyan. Hindi yung tinatago ninyo sa taong bayan. 'Di ba? Ayon nga doon sa international survey, 'di ba? Pilipinas ang pinaka so Quezon City tsaka Maynila, 'di ba? Pinaka kinatatakutang lugar dito sa Southeast Asia dahil sa mga krimen. Tapos ito mga hunyango natin, ang mga leader, nasabihin wala daw krimen. Hindi yan ang nakikita ng taong bayan eh, 'di ba? Kaya mga kababayan, ito, midterm election. Crucial part ito ng history ng Pilipinas, mga kababayan. We need to make it or leave it. Okay? We will make it kung iboboto natin ang PDP laban straight. We will leave it kung iboboto natin. Yung mga wala namang resibo. Yung mga puro pangako, yung mga kumakain sa baso, umiinom sa plato, kumakain ng dahon ng saging. 'Di ba? Yung nagpi-fake ng mga huli ng droga. Yung mga mahilig sa pelikula at drama. 'Di ba? At yung mga sports. Yung mga magagaling sa sports. Anong gagawin niya sa Senado? Boboksingin? Boboksingin yung mga kasamang senador? At yung mga balingbing, gusto niyo ba 'yon? Mga balingbing. Mga balingbing na politikong trapo. Wala, maawa naman kayo sa bayan na 'to. Yung mga walang paninindigan, walang bayag. Iba yung sasabihin ngayon, iba rin ang sasabihin pagdating ng panahon. Yung mga playing safe. Yung mga playing safe na hindi nagsasalita sa mga tunay na issue ng Pilipinas. Yung mga bibida-bida lang, pag may mga accomplishments na, pag maganda nangyayari, magbibida-bida. Pero pagka nasa panahon ng kasalimuutan ng bansang Pilipinas, nagtatago sila sa saya ng mga magulang at mga asawa nila. 'Di ba? Hindi mo makita, hindi mo marinig kung ano ang paninindigan nila. Pero ito, lahat ng miyembro o kandidato ng PDP laban, lahat nagsasalita. Lahat naninindigan. Lalo-lalo na yan, yung gwapong-gwapo na si Pastor Apollo Sigibuloy. 'Di ba? Na kahit anong paninira, hindi natitinag. At ito pa, dahil napakalakas ni Pastor Apollo Sigibuloy kung ano-ano na naman ang mga ginagawa nilang mga propaganda. Mag-iingat po tayo, mga kababayan. Dahil dyan, sa Quezon City at sa ibang lugar ng Kamaynilaan, may mga nag-iikot daw po dyan na di umano ay nagre-recruit na magiging poll watchers ni Pastor Apollo Sigibuloy. Inan nyo, mga gago, magbabayad daw ng 2,000 ugok. Sa sobrang dami ng member ni Pastor Apollo Sigibuloy na matatalino, hindi na niya kailangang magbayad ng 2,000 para magkaroon ng poll watchers, mga gago. Ang tatalino ng mga taga-KOJC. Tapos maghahanap pa sila, mag-uupo pa sila ng poll watchers. Ang dami-dami, nakikita naman natin dyan, ikot ng ikot sa buong Pilipinas. 'Di ba? Namimigay ng mga leaflets, nagkakabit ng mga tarpaulin.
Tapos kukuha pa sila ng poll watchers, ang dami-dami nilang miyembro. Ha? Huwag kayong tanga. Ha? Oh, walang maniniwala doon, ha? Doon sa poll watchers daw, umano, na nire-recruit ng kampo ni Pastor Apollo si Kibuloy na magbabayad ng 2,000, babayaran ng 2,000. Ha? Hindi po yan totoo. Dahil kami libre, pwede kami pag poll watcher. Naka-vlog pa yun. Oh, 'di ba? Ang dami niyang membro, hindi niya kailangan umupa ng tao para bantayan yung boto para sa kay Pastor Apollo si Kibuloy, mga ugok to no? Ang liliit kasi ng utak, gamunggo. Oh, yung utak nyo dapat sa ilong nyo na lang nilagay. Oo. Para pagkakailangang palitan, pwede nyo palitan. Kasi alam niyo kung bakit? Gamunggo Sino ba naman maniniwala sa inyo? Ang dami-daming mga miyembro ng KOJC ni Pastor Apollo si Kibuloy tapos uupa pa ng poll watchers. Ano yung tanga? Walang hiya, hindi nag-iisip talaga itong mga to Gustong-gusto talaga, napapahiya sila Pero isa na naman yan sa mga propaganda. Black propaganda mga kababayan. Oh, dahil yung pagbabayad po, bawal po yan. Ha? Poll watchers, babayaran mo. Bawal po yan. Sinisira na naman nilang pagkatao ni Pastor. Oh, hindi nila tinitigilan si Pastor dahil napakalakas ka. Napanalo nga niyan si Bongbong Marcos Oh, si Pangulong Duterte, 'di ba? Oh, kaya siya pinag-iinitan ngayon. At huwag kayong maniniwala merong mga stone diyan. Yung nasa Amerikang nagtatago na pok-pok daw 'yon. Oo. Tingnan mo, yung mga nagrereklamo kay Pastor Apollo Kibuloy, mga pok-pok. 'Di ba? Sino paniniwalaan mo yung pastor ay pok-pok? Ha? Yung stone na taga-Amerika, pok-pok daw yon, sabi ng kaibigan natin taga kay OJC. Oo. Yung stone bato na nagpapakalat ng mga maling impormasyon patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Tapos yung yung testigo na nakikipag lips to lips, nakikipagkangkangan sa kaklase niya dati. Oo. Tapos sinaway ng kongregasyon, tapos nagalit. Oh. Yung mga nagrereklamo kay Pastor, karamihan dyan pok-pok. Ha? Oh. Diba? Ang ihilig nyo sa mga ganyan Pare-parehas kayo, mga walang kredibilidad kasi. Yung mga kumakalaban sa mabuti, yun ay mga devil na nag-iinarte. Oo. Devil in the sheep's clothing. Ha? Kaya kahit gaanong paninira ninyo, hindi yan uubra. Ha? Bawat paninira nyo, katumbas niya ng pagbagsak ng mga apolitiko na sinusuportahan ninyo. 'Di ba? Kasi doon sa mga politiko sa kabila, wala na tayong dapat sirain doon Sirang-sira na ang mga papel nun. Basang-basa na ang mga papel nun. Kaya wala nang boboto doon. Kaya nga, sigaw ng buong Pilipinas, Duterte pa rin. O, kapag ang buong Pilipinas sumigaw ng Duterte pa rin, sino iboboto nila? O, 'di ba? Kandidato ni Duterte pa rin. Yan. Oh, vote straight, PDP laban. Yan ang panawagan ni Pangulong Duterte dahil sabi niya, kalimutan na lang natin siya kung hindi natin susuportahan ang PDP laban. Okay? Ang pagsuporta sa PDP laban ay pagsuporta kay BP Sara Duterte, pagsuporta kay Pangulong Duterte, at pagsuporta para ayusin natin ang bansang Pilipinas. 'Di ba? Oh, kasi wala na tayong maasahan doon sa kabila. Wala na tayong maasahan doon. Yung mga pangako nila hindi naman natutupad. 'Di ba? Pilit nilang nililihis ang mga issue ng ating bayan sa pamamagitan ng pagtatakip nila gamit ang mga kasinungalingan. Paninira kay Pastor Kibuloy, paninira sa mga Duterte. Pero mga kababayan, kahit sirain nila na sirain ang mga Duterte, ang Duterte ay Duterte pa rin. Ayan. Anino pa lang ni BP Sara ang nakikita, nagsisigawan na. Si Bongbong Marcos, nagkakakulani na, yung kilikili niya, walang ganyan. And it will not happen to any of the politicians in the Philippines. Dahil mga trapo nga, itong mga Duterte totoong tao.
totoong tao, what you see is what you get. At pinapahalagahan nila ang importansya kahit ng mga ordinaryong Pilipino. Hindi nagyayabang-yabang, nagpi-feeling elite na hindi naman nakikita sa balat. Oh, etong si VP Sara Duterte, umaakyat sa bundok, umaakyat kung saan-saan, nagpupunta kung saan-saan. Pero yung balat, pang sosyal. Meron dyan na asawa ng leader, nagpipilit-pilit na maging sosyal. Oo. Pero yung balat, parang pag-almusal. Alam mo yung pang-almusal na danggit, kulukulubot. Pag prinito mo yung pusit, tsaka danggit, kulukulubot yan. Oo. Pero si VP Sara Duterte, biladin mo sa araw. Basain mo sa baha. Duterte pa rin. O ito, nasa Samar siya kahapon, bago tayo dun sa mga banat ni Banat Nay, no? Dito muna tayo kay VP Sara. Ipakita natin sa kanila, para lalo silang manggigil, lalo silang lagnatin, lalo silang ma-high blood kung gaano kamahal ng taong bayan ang mga Duterte. Pag-live ma'am, pag-live. Flash yung flash. Walang hiya, nagkakagulo eh. Nagkakagulo, di ba? Si VP Sara Duterte lang yan. Wala yang dalang ayuda. Face value lang at kagandahan ng loob. Kaya minamahal sila ng ganyan. Hoy, tabi! Walang iya. Mukhang nawala yung live natin, Nag-brown out, Nawala yung internet. Oh, eto. Tuloy natin, Oh, eto na. Ganyan po kalupit. Ganyan kalupit, mga kapatid. Ito pa. Sa Samar yan, Samarikina. Samar. Ito pa. Sa mall. Pilipinas, Duterte pa rin, Duterte pa rin. Wait lang, may music pala yan. Ayoko niya wait. Dito tayo. May music pala yan,
Abay, kung ganyan, kung ganyan ba naman talaga ang mukha mo, hindi ka mahihiya humarap sa tao eh. 'Di ba? Tapos, alam mo na talagang nagsiservisyo ka ng totoo, abay talagang may mukha ka na iharap sa tao. Eh, doon sa kabila, kung sa wala na nagagawa, yung mukha, mudugo pa yung mukha eh. Yut na to yut eh. Hoy, quiet! Kahit saan magpunta, kahit sa bundok, sa simbahan, sa hotel, sa grocery, pinagkakaguluhan. Yan ang tatak Duterte. Yung iba dyan, ang tatak magdanakaw eh. Grabe, no? Yan, mga kababayan. Yan po ang hindi kaya na magawa ng ibang politiko. Lalo na yung mga plastic, yung mga trapo na politiko. Malabo nilang magawa yan. Malabo sa kanilang gawin yan ng mga Pilipino. 'Di ba? O eto, kahit saan magpunta si BP, sa sinihan. Ay, kagwapa ni BP. Grabe, no, nakakatindig ng balahibo. Yung ibang politiko nakakatindig ng init ng ulo eh, no? Pero ito, yung Duterte talaga nakakatindig ng balahibo. Kahit saan magpunta, sa palengke, sa grocery, dumaan sa sinihan, dumaan kung saan-saan, aba, nagsisigawan ng mga tao. Nagsisigawan sa tuwa. Vice President ho yan. Vice President pa lang ho ng Pilipinas yan. Eh, paano? Pag naging presidente pa yan. Diba? Pero, kung gusto niya maging presidente, kung ayaw naman talaga niya maging presidente, meron naman tayong pagpipilian dyan. Na ilalantad natin ang tunay na pagkatao sa darating ng mga panahon. Kung ayaw ni BP, di meron tayong ipanlalaban. Huwag kayong mag-alala, mga ka-DDS, dahil hindi tayo mauubusan ng tatak Duterte. Okay? So, ganyan po, mga kababayan, kung paano mahalin ng tao sa iba't ibang panig ng Pilipinas, iba't ibang panig ng mundo, ang pangalang Duterte. Okay? Hindi po santo, Hindi po santo. Kinabibiliban lang sila ng mga tao dahil sila ang mga tunay na may pagmamahal at pagmamalasakit sa mga Pilipino. Aba, putang ina yung mga iba dyan, ang mga mapagkunyari. Yung gagawin ng lahat, gagawin ng lahat para makuha ang loob ng mga tao, ng mga Pilipino. Ito, mga Duterte wala eh. Magsalita lang sila. Okay na, buto-buto. Yung iba dyan, kung ano-ano pa ginagawa. This is dagat. Wow, dagat. Yung iba pa dyan, kung anong ka-fake newsan, para may panalo ang kanilang mga kandidato. Yung mga puro pagyayabang, wala namang nagagawa. Puro pangako na patuloy na ipinapako. Paano sila magugustuhan ng tao? Ito, naglakad lang, walang ginawa, kumaway lang. Pero Duterte ang sigawan. Now, mga kababayan, puntahan na naman ulit natin. Puntahan po natin yung pinaka-main event natin dito. Si Banat Nay. Si Banat Nay, mga kababayan, ito sa mga leader, sa mga senior leader ng PDP tuloy, ng KOJC. At dito, mga kababayan, mararamdaman mo talaga ang totoong tao pag nagsasalita eh.
Yung totoong tao galing sa puso ang sinasabi, mararamdaman mo eh. Yung totoo sa kanyang mga sinasabi. So ito mga kababayan, sa poll dito, yung mga Diablo, mga Judas, mga traidor, mga magnanakaw, mga korap na politiko, sa poll dito. Iba talaga eh. Sabagay, hindi naman ito magiging mataas ang katungkulan sa KOJC kung wala lang si Banat Nay. At batiin lang po natin si tawag dito, si Tita Nori Cardona. Yan mga mahal natin yan, mga leader ng KOJC. Pero dito, i-feature natin itong Banat ni Banat Nay. Ito dati bumabanat din ito sa live namin doon sa Davao. Pero wala, itinago po ito si si Ate Nene kasi na-high blood. Oo, na-high blood siya lagi. Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa KOJC, sa sobrang pagmamahal nila sa kanilang kaharian, pagmamahal kay Pastor Apollo Kibuloy, sa kanilang member, talagang laging nagiinit ang ulo niya pag may nakikita siyang mga pulis, pag may nakikita siyang talagang matapang ito si Ate Nene. Panoorin po natin ang kanyang mga banat. Tinalo pa kami nito mga banateros eh. Oo. Para mas lubusan pa nating makilala ang senatorial candidate na si Pastor Apollo C. Kibuloy, tawagin rin po natin ang isa sa mga administrators ng The Kingdom of Jesus Christ at tagapagsalita ni Pastor Apollo C. Kibuloy, walang iba kundi si Sister Nelida Lizada. PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. PDP Laban! Straight! Una sa lahat mga kababayan ay nagpapasalamat po ako sa ating makapangyarihang Panginoong Diyos na niloob niya na nandito tayo ngayon mga kapatid. Kasi kung hindi kalooban ng Ama, wala tayo dito mga kapatid. Amen. So, una sa lahat, pinapasalamatan ko yung mga kababayan natin dito sa Quezon City na nagtiis kayo ng mainit, no? Malinsangan. But because we're fighting for a cause, mga kapatid, hindi natin alintana ang init. Yes! So, bago ako magpatuloy, pinapasalamatan ko yung nasaan na yung ating punong barangay, nandito kanina, no? Si Attorney Ferrer, siya ang punong barangay dito. So, na-meet namin siya kanina. So, bago po ako magpatuloy, mayroon lang po akong isang bagay na ipapaliwanag sa inyo. The common questions Ayan, umiinit na. nai-encounter ko every time na makihalubilo ako sa mga Focus po tayo dito, ko, sa mga palakihin natin. acquaintances, even mga kapatid o mga kababayan sa hindi ko makakilala. Ang tanong sa akin, ganito, bakit nakakulong ang inyong pastor? Paano kami magbubuto? So, sabi niya, hindi ko tahasang sinagot, pinabayaan ko lang siya. Sabi niya, at ang nagkanulo pa ay kasama din ninyo. Meaning to say, kilala din niya si pastor. Kaya siguro hindi discontented siya or whatever, ganon. So, bakit may nag-betray at bakit may naghudas? Alam kong ang iba sa inyo, baka may naglalaro ding ganyang mga thoughtful sa inyo, mga thoughts sa inyong mga utak, ano? So, sasagutin ko kayo ngayon para yung palaging nagtatanong sa akin o meron pa diyang gustong magtanong, ngayon dito sa entablado, sasagutin ko mga kapatid. So, bakit may nag-betray kay pastor? Bakit may naghudas kay pastor? Aba, parang tinanong mo ako, bakit panahon ni Jesus Christ, mayroong lumitaw na hudas?
Di ba? Sinong naniniwalang makapangyarihan si Jesus Christ? Sinong naniniwalang maganda ang teachings ni Jesus Christ? Sa 12 niya na apostoles, lahat sila nakapakinig, no? Nakapakinig ng mga fellowship ni Jesus Christ, naka-witness pa sila sa mga milagrong ginawa ni Jesus Christ. Di ba? So bakit siya naging Judas? Mamaya na. Akyat muna tayo sa langit. Sumama kayo sa akin. Doon sa langit, abode ng makapangyarihang Panginoon. May naglitaw nga Lucifer. Di ba? Hindi ba alam ng Panginoon na lilitaw si Lucifer? Oh, so bakit, in spite sa kabutihan ng Ama, bakit lumitaw si Lucifer? Alam niyo ba kung ano ang mga common denominator nitong tatlo? Panahon ng Ama sa langit, panahon ni Jesus Christ, panahon ngayon ni Pastor. Ano ang common denominator nitong mga tampalasang naging Judas at naging Lucifer? Ang common denominator nila ay corruption. Di ba? Greed. Amen. Greed. Si Lucifer, takapagbantay ng bundok ng ginto at mga precious stones na inilalaan ng Panginoong Diyos sa kanyang mga sons and daughters. Si Judas, siya ang treasurer ng grupo. Oh, dito sa panahon ni Pastor, multitasking, wag na nating isa-isahin yon. Basta ang common denominator ng tatlong ito, sa tatlong kapanahonan na yan, greed and corruption and pride of life. Oh, meron sana silang 2020 vision, meaning to say, klaro sana ang vision. Nako, mga kababayan, nang makita nila ang bungkus-bungkus na, kay Judas nga, 30 silver lang. Oh, lalo na sa panahon ngayon ng ating political landscape. Nawala yung 2020 vision ng mga politiko, sad to say. Noon, 2020 vision. Ngayon, hindi lang 500 ang grado. Bilyon. Kaya hindi na nila nakikita ang tamang landas kasi natapala na ang mga mukha at mga mata ng bandol-bandol. Totoo hindi! Yan ang explanation ko sa inyo. At yung tanong ng tanong sa akin, bakit daw may nagtanong kay Pastor na maganda man kaya ang kanyang teaching, okay man kaya ang pamamahala, bakit? So yun ang tanong ko. Ang sa amin lang kung maswerte kami, kasi ang mga kasamahan namin may wisdom. Yung mga kasamahan doon sa langit noon, mga estupidong mga anghel, kaya 1/3 sila ang nakuha ni Lucifer. Yeah. Ngayon dito, hindi na tayo malilinlang, mga kababayan. Buksan natin ating mga mata, tingnan natin ang katwiran dahil mayroon tayong tamang judgment. Matino ang ating utak. Kuha ninyo? Oh, ngayon, sa kay pastor na kalagayan. Pasalamat kayo Pilipinas, pinapahiram namin sa inyo si pastor. Ayan. So, actually, majority ng membro, mga leader ng KOJC, ayaw na tumakbo si Pastor Apollo Sikibuloy. Ayaw nila dahil masaya sila sa KOJC, meron sila lahat ng pangangailangan nila, pangangailangan ng mga ordinaryong tao, nandun na sa kanila lahat. So, bakit papapasok si Pastor Apollo Sikibuloy? Pero, nagdesisyon si Pastor Apollo Sikibuloy na tumulong sa pag-aayos ng Pilipinas. Imbis na maghigante, puro kabutihan ang iniisip ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya, sa kalaunan, napapayag din ni Pastor Apollo Sikibuloy ang mga leader
na sumang-ayon sa kagustuhan niya dahil naniniwala sa pastor na ito ay kalooban ng Diyos. Okay? So tuloy po natin. Kasi kung kami lang, ayaw naming sumabak sa politika. We know what politics is. But because we are also a Filipino citizen, nakikita namin ang pangangailangan ng bansa, nakikita din namin ang kakayahan ng aming pastor. Hindi lang siya pastor, leader siya na may paninindigan. Salpakan mo man ng trillions ang kanyang mga mata, kahit mag-isa na lang siyang nakatayo, tatayo at tatayo pa rin siya. Kaya Pilipinas, magising na kayo. Yan. Money is not everything, although we need it. Yan. Okay, magising na tayo. Yan din yung sinasabi ko eh. Money is not everything, although we need it. Pag binigyan kayo ng pera ng mga kandidato, sige, kunin ninyo. Pera din yan, di ba? Total, galing naman yan sa kaban ng bayan eh. Tanggapin ninyo. But, wag po kayo magpapabulag doon sa pera. Okay, yung pera na ibibigay sa inyo, baka bukas makalawa, ubos na yan. Ha? Pero, yung pag nakapasok yung, kung iboboto nyo, yung nagbigay ng pera na yan, na alam nyo naman na wala namang kakayahan, ilang taon kayo niyang pahihirapan. Ha? Hindi katulad nung kahit hindi nagbigay ng pera na alam natin na may nagawa, kadalasan naman ngayon, karamihan talaga na kandidato nagbibigay ng pera. Pero kung lahat man sila magbigay ng pera, piliin nyo pa rin. Ha? Yung mayroon talagang magagawa, may nagawa, hindi kung sino ang pinakamalaki ang binigay. Okay? Doon tayo sa may magagawa, may nagawa, may napatunayan, may resibo. Yan. Principle, value, honesty, yon ang kailangan ng ating bansa. Yun! Huwag kayong padala sa ayuda, ayuda, ayuda. Galing din ako noon sa government. Tinuruan kami ng mga leader namin, i-train ang mga taga-barangay, i-train ang mga kung sino pa dyan ang nangailangan. I-train sila to stand so that their life will become sustainable. Meron pa yung kasabihan, gusto mo mabuhay ang isang tao, huwag mong bigyan ng isda. Bigyan mo siya ng mga gamit for pangisda. Huwag mo siyang bigyan ng pambili ng isda. Isang araw lang yun. Equip them, make them capable to sustain their life at mabuhay sila ng marangal, hindi nagtitinda ng shabu. Amen? Kung lahat tayo shabu dealer at shabu, ano mangyayari sa bansa? Maglalakad-lakad tayo tapos hindi na tayo magtinda-tinda kasi kanya-kanya na tayo man shabu. Kaya kanya-kanya na lang tayo ng laklak. We will not allow that to happen. Tama, mga kababayan? Yan. Pinapahiram namin sa inyo si Pastor. So what will happen to the kingdom kung si Pastor maging politiko? The kingdom can stand before for how many years na instill ni Pastor sa aming isipan at sa aming puso paano mamahala ng ayon sa kalooban ng Ama at ayon sa itinuro ni Pastor sa amin. Huwag kayong mag-alala sa amin. Ang alalahanin ninyo, ang future ng ating bansa at future ninyo. Yun. Ayaw ninyo kay Pastor? Nako, you did not give our country, the Philippines, the chance to have a good leader. Woo! Yun ang masasabi ko sa inyo. Ayaw ninyo, walang mawawala kay Pastor. Babalik at babalik sa amin at amin pang palalaguin ang kingdom. So, punta tayo dito sa PDP Laban. Sino yung may mga ama sa pamamahay? Lahat siguro, maliban lang yung ibang, wala nang ama, di ba? Pero natural ngayon, kada household mayroong ama. Ang ama
siya ang tagagabay sa kanyang mga anak. Our father's law, word in our house is a law. Pag sinabi ng tatay no na, uwi ka na ng alas 5 after ng klase, uwi ka talaga, unless mapapalo ka talaga. Kailangan mo mag-straight talaga, mga kababayan. Yung nanay naman, ang nanay medyo, konsentidor yan. Pag nagkasala, mga anak, tatabunan niya o ano-ano. Pero ang tatay, walang tatay na gustong mapariwara ang kanyang anak. Yun, tama. Sa ating bansa, mga kababayan, meron tayong mga pambansang ganyan, pambansang bulaklak. Anong pambansang bulaklak? Sampagita, pambansang hayop, kalabaw. May pangbansang ganito, Alam nyo yun? Pero, hindi natin ini-expect. Nagkaroon tayo ng pambansang tatay. Sino yun? Yon, si Duterte. Tumayo talaga si Brad. Mayroon tayo, ngayon hindi lang siya naging pambansang tatay. Ewan ko anong nangyari, bakit maraming siyang anak doon sa ibang bansa. Kaya ang nangyari, international tatay. Kaya lang, tayo dito sa Pilipinas, nagkaroon tayo ng pambansang tatay. Now listen, kung we respect our tatay, and we believe in him, kasi merong kasabihan, the father is always right. Diba Brad? Yun. The father is always right. Ngayon, wala ditong ating tatay ng bansa. But his voice is shouting and ringing in our ears. Anong sabi niya? Anong sabi ng tatay? Vote straight, PDP. Sabi ng tatay, vote straight, Vote straight, PDP. Kaya tayong mga anak ng bansa, pag sinabing straight, huwag ka nang lumiko, huwag ka nang lumiko dito, liko doon. Huwag ka nang mamayabas. Kung ang turo ng tatay, sundin because he knows better than us. Kita ninyo? Ngayon sigaw tayo, Tatay Digong, Tatay Digong, Tatay Digong. Pag hindi mo sinunod ang tatay mo, do not call him tatay. Matigas ang ulo mo. Gumawa ka ng sarili mong Pag sinabi niyang straight. Huwag ka nang duman dito sa kaliwa, dito sa kanan, or saan ba. Mamaya, masalubong mo pa dyan ng ahas, di tiklo ka. Diba? Maraming nangangahas ngayon. Kaya dumiretso na kayo. Sinong susundin natin na boses? Tatay Yon. Pag uwi ni Tatay Digong, hindi kayo nag-book straight, huwag kayo mag-marcha. Tatay Digong, we love you, Tatay. Yan na, nakikita natin. We love you, Tatay. We love you, Tatay Digong. You can only say you love Tatay Digong if you follow his words. Tama. Lahat tayo may religion, ma-Muslim, ma-Katoliko, or ma-ano. We believe on a supreme being up there. Naniniwala tayo noon. Anong sabi sa Word of God? Son, pag sinabing son, kasama ang daughter. Son, listen to the advice of your father. Diba? So yun lang din ang bilin ko sa inyong lahat. Pakinggan natin ang boses ni tatay because
he knows better than us when political fight is concerned. Yun, okay. So yan po mga kababayan. Pag naririnig ko to si Ate Nene, naaalala ko si Miriam Defensor Santiago. Okay? Miriam Defensor Santiago ang takbo ng kanyang utak, the way siya magsalita, Miriam Defensor, matalino din. Kaya nga pinagkatiwalaan niya ni Pastor Isa sa mga administrator, actually yan, wala sila, hindi nila tinitingnan yung hierarchy. Pero syempre, sa isang organisasyon, may mga hierarchy yan. Pero pag sila nagsama-sama, para lang silang magkakapatid Para silang magkakapatid, magdananay, ganyan po sa KOJC. Ganyan kalupit ang KOJC. At maging kami, kahit hindi kami miyembro ng kanilang sekta, pag napupunta kami kahit saan sa kanilang pag-aari, kahit saan KLC, yung respeto, paggalang, nararamdaman po namin yun sa kanila. Kahit kami, nobody lang kami. Isa lang kaming hamak na vlogger, isa lang kaming ordinaryong tao, pero yung respeto na binibigay nila sa Banateros ay talaga namang we really appreciate it. At syempre, hindi lang naman Banateros, kasi marami pa rin naman sila nakakausap na ibang mga vloggers, of course, yung mga Duterte supporter na vloggers, na ganun din naman ang pakikitungo sa kanila. Okay? Basta KOJC, napakabait. Pag KOJC, ligtas ka dyan. Pag KOJC, sagana, lahat ng magagandang words sa mundo, pwede mong ibato sa kanila. Kasi gano'n naman talaga Real talk po yan. So yon mga kababayan, no need explanation doon sa paliwanag ni Ate Nene. Malinaw pa, maliwanag pa sa sikat ng araw. So, magkita-kita po tayo muli mga kababayan sa susunod na upload, and magandang araw ng Lunes po sa inyong lahat. Mag-iingat po tayo. Importante ang ating boto. Pumili po tayo ng tama, vote straight PDP laban. Dahil dito sa vote sa PDP laban, maayos ang bansa Pilipinas. Master Judea saying thank you. God bless you all, and to God be the glory.